Nako, eto na ho mga kababayan. Si BBM na naman daw ho ang namumulitika, no? Ayon ho sa pahayag ho ni VP Sara Duterte. Si BBM na naman ho ngayon ang namumulitika mga kababayan. Ewan ko na lang talaga kung ano ho ang pinagsasabi ni VP Sara Duterte. Una-una sa lahat, wala tayong naririnig sa ating Pangulo na mga paninira o binabato sa kanilang mga paninira na ginagawa. Wala tayong narinig yan sa ating Pangulo, puro sa kanila meron. Diba? Kung matatandaan natin yung sa Liwasan Bonifacio, nagrally ho ang KOGC at mga supporters ng DDS. Diba? Doon sa Liwasan Bonifacio, ang Pangulo natin pumunta sa ibang bansa para manghikayat ng mga mayayaman negosyante. Tapos iniwanan ng Pangulo, ipinagkatiwala sa Vice President ang bansa natin. Anong ginawa ho ni VP Sara Duterte? Pumunta ho doon sa rally. Pumunta sa rally ng mga DDS at QJC na ang sigaw, bangag adik, resign. Tama ba yun? Sino ngayon ang namumulitika? Diba? Tapos nun, mga kababayan, sunod-sunod na nilang ginagawang pagrarally para patalsikin ho ang Pangulo. Mga kababayan, wala ho tayong naririnig kung anumang salita na nanggagaling ho sa presidente. Siya lang naman ho ang madalas nagbibitaw ng mga salita sa ating Pangulo. Ngayon ho ito, pakinggan nyo ito kung ano ho masasabi nyo dito sa pinagsasabi ho ni VP Sara Duterte na pinupolitika daw sa umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, so may nakita ba kayo? Kung meron man nangyayari sa kanila, may kaso na nangyayari sa kanila, kagagawa nila yon. Hindi ho yun kasalanan ng ating Pangulo. Una-una sa lahat, sila gumawa niyan. At kung wala naman silang kasalanan, hindi sana napapaliwanag nila ng maayos. Hindi sana hindi na umabot sa impeachment trial, di ba? Oh, ito, pakinggan nyo. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi... So, yun ho, mga kababayan. So, tumingin daw sa salamin. Dahil meron atang napahayag si PBBM na stop na yung pamumulitika. Diba? So, ganun ho ang pahayag ni VP Sara Duterte. Manalamin daw muna ang Pangulong Marcos. Mga kababayan, para stop pamumulitika. Diba? Pero ang tanong dito, sino ba talaga ang namumulitika? Diba? Si BBM ba natahimik na walang ginagawa? Kung meron man nangyayari sa kanila ngayon, ito ho ay kagagawa nila. Diba? Sila ho ang gumawa niyan eh. Hindi naman ho si PBBM eh. Sumusunod lang si PBBM sa batas kung ano ang nasa batas. Ngayon, kung wala naman silang kasalanan, hindi lalabas naman yung totoo. Hindi ho yan pamumulitika. Diba? Kung nagkasala sila sa batas, dapat lang na managot sila at panagutan nila. Hindi yan ho pamumulitika mga kababayan. Lalo-lalo na dito pagdating sa confidential fund na itong inaantay ng tao na sagutin niya. So hindi ho yan pamumulitika dahil pera ho ng taong bayan yung ginastos dyan. At yan ho ang paraan para lang sumagot siya. Umpisa nitong impeachment trial, dapat inumpisa na ng Senado para makasagot na itong si VP Sara Duterte. Ganun lang yan, tuloy natin sinasabi niya. Yung namumulitika, ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? So sila daw ang sumasagot, mga kababayan. No? Meron ba kayong narinig na mga salita galing sa ating Pangulo na binabato sa kanila? Di ba nga sila ang bato ng mga salita sa ating Pangulo, sa gobyerno? Pero nyo na lang, itong San Juanico Bridge nga, di ba? O sila din ang gumawa niyan. Ang sinasabi niyang ekonomiya, yung umaangat na daw yung bansa, yung mga ginawa niyang pahayag doon sa Australia na pinagsasabi sa ating presidente, siya lahat nagsalita noon, hindi ko ang Pangulo. Sinagot lang ho sila ni Atty. Claire Castro. Pero si BBM hindi sumasagot dahil meron siyang tagapagsalita. Ito nga ho si Atty. Claire Castro, sinasagot lang sila. Wala ho tayong naririnig doon na mga binabatong salita ni Yossi Claire Castro, kundi binabalik sa kanila ang kanilang mga pinagsasabi. Tuloy natin. Okay, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer. So,
Alay daw si Roque, malaman itong nagtatanong, mga kababayan. So, biktima din daw si Harry Roque, mga kababayan. Biktima ba talaga? Oh, dahil kung walang kasalanan yan, abogado yan, malamang lumaban na yan. Bakit kasi ayaw niyang harapin yung kaso niya kung wala siyang kasalanan? Ganun lang yan. Dapat matapang niyang hinaharap. Si Laila de Lima nga, matapang na hinarap kung ano man ang akusasyon nila dati. 'Di ba? O ngayon, napatunayan na walang sala si Laila de Lima, nakalaya. Ganun ka rin, Harry Roque. Malay mo, mapatunayan mo talaga wala kang kasalanan, walang mali na ginawa mo. Eh di, mapawalang sala ka, pero kung may kasalanan ka, managot ka sa batas. Yun lang yan. Patuloy natin. President Duterte. So, wala naman kami ginagawa atake. Sa amin lahat ay sagot at depensa. Wow, sila daw ang sumasagot at dumidepensa, samantala sila ang bato ng bato sa ating Pangulo. Eh, sila nga gumawa ng Harry Roque nga gumawa ng faking video, di ba? Oh, sinagot lang ng Pangulo yun. Di ba? Ang sagot yun, pinatunayan sa taong bayan na fake ang ginagawa nila. Oh, di ba? O si BBM pa lang ngayon ang namumulitika, mga kababayan, ano? Magtrabaho ka kasi para makita ng taong bayan na nagtatrabaho ka. Oh, at saka mga kababayan, wala pa nga ang 2028, nag-announce na kaagad sila. Siya ang presidente, vice naman si Aimee, si Robin naman yung kanilang campaign manager, o di ba? O sila ngayon, no, namumulitika na. May 3 taon ka pa. May 3 taon ka pa para sa posisyon mo bilang vice president, magtrabaho ka. Ganun lang yan. O, tuloy natin. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Agree ako doon. At yan ho ang ginagawa ngayon ng Pangulo. Dapat ganun ka rin. Ikaw, nasaan ka ba? Hindi ka ba nasa gobyerno? Asan ka ba? Asan ka ba nagtatrabaho ngayon? Ano ba ang trabaho mo? Sirain at patalsigin si BBM, ganun? Magtrabaho ka. Nasa gobyerno ka pa rin naman na. Binabayaran ka ng tax ng taong bayan. Magtrabaho ka. Pakita mo serbisyo mo sa taong bayan. Ganun lang yun. Diba? Oh. Tapos ngayon si BBM ang binabaliktad. Wow, ang tindi, mga kababayan. Diba? So kayo, ano masasabi niyo doon? May narinig ba kayong salita ni BBM para sabihin no ito ni BP Sara Duterte na pinopolitika sila? Kung ito'y pamumulitika pala, yung nangyayari ho sa kanila, yung tatay niya nasa Dahagi, doon sa Netherlands, tapos siya naman patungkol sa impeachment trial, ay disisihin nila si Trillanes kasi yan ho ang naglabas lahat ng kanilang mga baho. Si Trillanes dapat ang singilin nyo. Dahil si Trillanes lahat ang naglabas niyan. Hindi ho ang Pangulo. Diba? O, ito lang, mga kababayan. Sa 125 million with 11 days. O kung naipaliwanag niya na ba ito? Nasabi niya na kung saan ito dinala ng maayos. Hindi gumamit na kung ano-ano mga pangalan. Kung gumamit man sila, meron silang mga kopya talaga kung saan nila dinala yun. O, ba't sila matatakot? Kumuha ka ng 16 abogado, wala bang kasalanan? Malinis ang hangarin. Walang kasalanan yun ha. 16 ang abogado. Yun ang matindi. Diba? So ito, tapos ka. Pinalagan ho ni PBBM itong sinabi ho ni Senador Mig Subere na mag-open ng mga bank account para talagang makita ng taong bayan kung sino talaga yung mga tiwaling mga nasa gobyerno. Pumayag ho. Sinabi mismo ng palasyo na ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po yan tatanggihan. Dahil kung yan ho ay makakabuti para sa sambayan ng Pilipino. Ayan na. Ito, pakinggan niyo po ang sinabi po ni Jose Claire Castro dito, mga kababayan. Ito. Good afternoon po, Yusek. May panukala po sa Senator Cheese Escudero na ipawalang pisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno.
So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Nako, narinig nyo? O yan, sagot ho ng Pangulo. Ha? Napapayag dito na buksan ng bank account para makita ang transparency at makita ng taong bayan. O, diyan natin malalaman kung sino ang aayaw at hihindi. Diba? O, ngayon ho mga kababayan, diyan natin malalaman ang buong katotohanan kung sino ang maraming na pumasok o nakulimbat. Diba? O, para talagang dapat yan ganyan mga kababayan. At para mabawasan itong mga politiko na ito na tumatakbo lang para kumita. 'Di ba? Oh, para may transparency sa tao. Oh, alam naman natin mga Marcos, may haman na yan noon pa. 'Di ba? At hindi uurungan ng Pangulo 'yan. 'Di ba? Oh. So sana ganun na lang. Open na bank account, pakita sa taong bayan. Ipakita sa lahat kung sino ba talaga sa mga nasa gobyerno ang may ibang trabaho pag nasa gobyerno, di ba? So yan, pabor ho ang Pangulo diyan sa panukalang gustong gawin ni Senador Mig Zubiri para may transparency sa mga tao. Di ba? O yan sinabi na mismo ng palasyo na hindi ho tututulan ng Pangulo yan kung yan ang ikakabuti at may transparency para sa taong bayan. Diba? Para hindi mawala ang tiwala ng tao. Para muling manumbalik ang tiwala ng tao sa gobyerno. O ayan. Yari na. Yari ho. Yari ho ang nagtatago. Yari yung nagtatago na maraming tinatago. Diba? Mayayari talaga sila. Ewan ko na lang. Diba? So yun ho mga kababayan, hanggang dito na lang. Kayo ho, anong masasabi nyo dito? Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Thank you.